Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. At iniutos, inobligado sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala na wala kayong sasambahin liban siya, at inobligado sa inyo ng Allah ang maging mabuti kayo sa inyong mga magulang. Ang pinakamalaking pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang tauhid, ang pagpapaisa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang kasunod ng tauhid? Birrul walidain, pagiging mabuti sa magulang. Sinabi rin ng Nabi SAW, nung misang sa itinanong, ayul amali afdal, ano ang pinakamainam na pagsamba? Sinagot ng Nabi SAW, as-salatu ala waqtiha, ang pagsasala sa tamang oras nito. So anong ibig sabihin nun? Ang unahin mo ang Allah sa lahat ng iyong gawain. Magsala ka pag dumating na ang oras ng sala, magsala ka, unahin mo ang Allah. Tauhid. Ano ang kasunod ng sala? Birrul walidain, pagiging mabuti sa magulang. At ano ang sumunod? Al-jihadu fi sabilillah. Jihad, pakikipaglaban sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. So meaning, ang jihad, ito ay napakalaking pagsamba at napakahirap. Pero mas malaki at mas nauuna ang gantimpala ng pagiging mabuti sa ating magulang. So pangalawa, kung gusto nating malaman kung ang Allah subhanahu wa ta'ala ba ay nalulugod sa atin, kung gusto mong malaman kung Allah subhanahu wa ta'ala ba ay nalulugod sa iyo, hindi, napakasimple lang. Sinabi ng Nabi sallallahu alayhi wasallam, ridar rabbi fi ridal walidain. Meaning, ang pagkalugod ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang alipin ay nakasalalay sa pagkalugod ng kanyang magulang. Subhanallah. So meaning, lagi kang nagsasala, lagi kang nagpa-fasting, lagi kang nagdidikr, gusto mong malaman, nalulugod ba sa akin ng Allah? Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Itanong mo sa iyong magulang, ama, ina, umi, abi, nalulugod ka ba sa akin? Kung ay sasagot nila ay, oo anak, masaya ako, napakadali. Isipin mo rin na ganun din ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nalulugod sa iyo. Ngunit, kung gusto mo rin malaman kung galit ba ang Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo, ganun din. Dahil sinabi ng Nabi SAW, وَسَخَةُ الرَّبِّ فِي سَخَةِ الْوَالِدَيْنِ. O kama qala alayhi salatu wassalam. At ganun din ang pagkagalit ng Allah, pagkapuot ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay nakasalalay din sa galit at pagkapuot ng mga magulang. So meaning, ang pagiging mabuting anak sa ating magulang ay napakalaking dahilan na tayo ay kalugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlong babanggitin natin. Una, kainaman ng pagiging mabuting anak, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang ginawa niyang pinakamalaking pagsamba ay tauhid, kasunod ang birrul walidain. Pangalawa, ito ay nagiging dahilan ng pagkalugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. So bakit natin gusto malugod sa atin ng Allah? Para tayo ay makapasok sa paraiso. So ano ang sinabi ni Nabi SAW? Raghima anfu abdin, raghima anfu, raghima anfu, raghima anfu. 3 beses sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anong meaning ng raghima anfuhu? Nawasa, kudi kaya ay nabigo. Ang literal na meaning ng raghima anfu ay ang kaniyang ilong ay dumapo na sa lupa. Meaning, naingas-ngas ang mukha ng tao. Sinong tao yun? Man adraka walidayhi walam yadkhulil jannah. Yung taong inabutan niya ang kanyang dalawang magulang at hindi siya nakapasok sa paraiso. Kung naabutan mo ang iyong mga magulang, napakalaking tsansang makapasok ka sa paraiso. Ngunit, kung hindi ka makapasok sa paraiso, na nabubuhay ang iyong magulang, inabutan mo sila, ang dahilan nun, dahil ikaw hindi naging mabuting anak sa kanila.